Buhay kasambahay, eto na naman, nagluto ko ng lunch para sa aking alaga. Beef nga pala yung niluto ko, tsaka nag-steam ko ng broccoli, at nagawa rin ako ng tomato salad na may spring onion. Tapos nag-cut din ako ng melon dyan. Siyempre, yung tira sa akin, ayan, broccoli ang aking lunch. Nagmamas nga pala ako pag ako'y nagluluto dahil yung usok ng kalan ay napupunta sa akin na inuubo ako. At nagpainit na rin ako ng tubig dyan kasi gusto kong uminom ng tubig na mainit. Bawal ang kape kaya tubig na mainit lang muna ako ngayon. Tapos binalikan ko na rin yung aking mga hugasin. Habang nakain yung alaga ko, naghuhugas na ako para matapos na nang sabay-sabay na naman yung aking trabaho. Paulit-ulit lang, ganun lang ulit ang aking trabaho. Pagkatapos magluto, maghugas ka, ugasan mo rin yung kalan. At ayan, naubos nga naman, tuwan-tuwa naman ako't naubos ng alaga ko yung pinirepair kong pagkain sa kanya. Kaya ako naman ang kakain niya yun. Kain tayo. O broccoli lang. Okay na. Diet ang peg. Char, walang ganun. Hindi pwede mag-diet. Nang matapos akong kumain, inasikaso ko naman tong aking labahin. At isasampay ko na. Lakas pa naman ang hangin sa labas. Di bale, mabilis matuyo. Kaya lang, nangangamba ako baka kung saan pumunta yung mga sampay ko. Bawal kami magsampayan ng mataas. Kailangan pantay lang dyan sa salamin. Kaya, ayan, siksikan yung aking mga labahin. At nagsalang pa ako dyan para matapos na yung paglalaba ko. Ayan, isinet ko na rin siya ng dryer, kaya lang medyo matagal, 2 hours. Inutusan nga pala ako dyan ng amo ko, pumunta ng Carrefour. Sabi niya, ikaw na lang ang bumili ng manok para sa mga chef na lulutuin mo. At habang ako naglalakad dyan pababa sa hagdan, nag-iisip na ako kung anong lulutuin ko dyan. Sabi ko, ayun ang ating pupuntahan na Carrefour. Medyo malayo-layo ng kaunti, kaya sige lang. Carry natin yan para mabawas-bawasan naman yung ating mantika sa katawan. Kailangan natin magpapawis. At ayan na, natatanaw ko na yung Carrefour. Malapit na tayo. Medyo may kalayuan din yung Carrefour dito. Manok lang yung sasampain ko. Pero naisip ko mag-chicken stew na lang kaya ako. Kaya bibili na rin ako ng carrots. Bali, isang buong manok at saka mga hita yung binili ko dyan kasi hindi kasya yung isang manok sa mga chef. Marami na kasi sila ngayon dun sa chef. Nagbo-boom na kasi yung bakehouse ng aking amo. Tapos ayan, bumili din ako dyan ng pansit canton. Naisipan ko na ano ba kakainin ko, pero hindi, yung mabilisan lang, hindi na ako magluluto. At ayan, nakarating na nga ako sa hotel. So, dito, nakarating ay paspas na, ayan na. Nag-umpisa na ako dyan magluto para mapalamig ko uli yung lulutuin at ilalagay ko sa rep. Bukas pa naman ang umaga kayo dadalhin, kaya niluluto ko na ng maaga at nilalagay ko na lang sa rep. Tinagtaran ko na rin yan ng mga spices para malasa. Yun yung kasing gusto ng iba, ng mga ibang lahi, yung maraming spices. Pero yung mga Pilipino, nagluluto din ako naman para sa kanila minsan. Pero salo-salo na sila dyan kung ano yung niluto ko, yun ang pinagsasaluhan nila. Wag na silang juicy. Ayan, nilalagyan ko lang ng nilalagyan niya ng mga spices. Minsan nakakapagod din mag-isip kung anong lulutuin mo. Ayan na, binalik ko na spices na ginamit ko para walang kalat. Unti-unti imis na rin ang ginagawa ko habang nagluluto. Pag hindi mo diniskarte ang pagkilos, late ka na matatapos, late ka na makakapagpahinga. Diskarte lang talaga, lakasan ng loob. Wala ka namang alam sa
nagluluto ng mga pagkain ng ibang lahi, pero matututunan mo rin bandang huli. Tuturuan ka rin naman nila kung sasabihin nila kung ano yung mga dapat gawin ng mga pagkakasunod-sunod. Ayan na, tingnan nyo na guys. O ayan, luto na. Okay na yan. Masarap na yan sa kanila. Basta nagmantika na yan, luto na. Lagyan ko rin, ayan yung carrots na binili ko din. At nang matapos na ako sa kusina, ay binoking ko naman si Winter. At bago makahanap ng iihian, ay napakarami pa niyang ikot-ikot. Sa wakas, nakahanap na siya ng pwestong iihian niya. Tingnan niyo kung gaano kadilim na dyan sa labas. At ito naman yung niluto kong dinner para sa alaga ko. Isda, kalabasa, at saka pasta. At nung matapos na ako sa kusina, ay ito naman may binigay sa akin si Sir. Pinapaputulan niya yung laylayan ng pantalon. Eh hindi pwedeng kita yung tahi sa labas, kaya yan mano-mano kong ginawa. Pagkatapos niya, pahinga na. Shower na at nang makapagpahinga na rin sa wakas, ang haba ng buong maghapon. Kaya naman, hanggang dito na lang muna. Bukas ulit.